Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Alice Guo, hinatulan ng reklusyon perpetua bunsod ng trafficking. CICC, nagbabala sa publiko kontra holiday scams. DPWH, tinitiyak na magpapasko sa bilangguan ang mga sangkot sa flood control projects. DILG, kakasuhan ng 24 na LGU executives na umalis ng bansa sa gitna ng kalamidad. Mga sasakyan ng Diskaya, tuluyang naibenta ng BOC, pondo, diretso sa kaban ng bayan. At K-pop group and Hypen, nag-donate ng 4 million pesos bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, na-convict na ng Pasig Court si dating Bamban Mayor Alice Guo sa kasong qualified trafficking kaugnay ng operasyon ng iligal na Pogo Hub sa Tarlac. Hinatulan siya at 3 pang iba ng reklusyon perpetua at multang 2 million pesos matapos silang maugnay sa pag-upa ng kanilang kumpanyang Baofu Land Development Incorporated sa Pogo na ni-raid ng PAOK at PNP. Hindi personal na dumalo si Guo sa promulgation at humarap na lamang siya sa video conference habang nagpapatuloy pa ang iba pang kasong isinampalaban sa kanya. Samantala, nakapagtala naman ang Commission on Elections o COMELEC ng higit 480,000 na bilang ng bagong registered voters para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Magtatagal ang voter registration sa buong bansa hanggang May 2026. Calabarzon ang nakapagtala ng may pinakamataas na bilang ng nagparehistro sa buong rehiyon na sinunda ng National Capital Region at Central Luzon. Target naman ng COMELEC na umabot sa 1.4 milyon ang magpaparehistro para sa BSKE na nakatakdang ganapin sa November 2026. Tiniyak ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na asahan ang pagbaba ng presyo ng pulang sibuyas sa darating na mga linggo. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Good news po para sa ating mga mamimili dahil bababa na ang presyo ng sibuyas sa darating na mga linggo. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, walang dapat na ikabahala sa presyo nito sa darating na holiday season. Dahil sapat naman anya ang magiging supply ng sibuyas bago pa sumapit ang Kapaskuhan. Enough yung volume na parating until the end of the year to cover yung requirements natin, especially pagpasok ng holiday season. So, yung presyo na nakikita natin ngayon, unti-unti natin makikita yan na bababa to sa level na between 120 hanggang 150 pesos. Mula kasi anya sa 230 pesos hanggang 280 pesos na presyo ng pulang sibuyas at 300 piso naman para sa imported, asahang maibabalik din ito sa ideal price na 120 to 150 pesos. Paliwanag ni De Mesa, isa sa dahilan ng pagmahal nito ay ang depletion ng sibuyas batay sa timeline ng harvesting season nito. At dahil sa Disyembre hanggang Marso ang anihan nito, mas madadagdagan na anya ang supply nito sa merkado. Bukod dito ay makakatulong din anya sa stable number of supply ang pagdating ng imported red onion sa bansa. Higit sa 11,000 metric tons na sa kabuuang halos 60,000 metric tons ng sibuyas ang dumating na sa bansa, habang sa puting sibuyas naman 24,000 metric tons na ang dumating out of 37,000 metric tons. Kasabay naman ng pagtitiyak ni De Mesa na hindi na mangyayari pa ang pagtaas ng presyo ng hanggang 700 pesos, kanyang kinumpirma na may mga dagdag na cold storage para sa sibuyas. May mga cold storage na nagawa under General Appropriations, meron under Special Project, especially sa PRDP, at maraming matatapos na cold storage by first quarter next year.
Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko kontra scammers ngayong panahon ng Kapaskuhan. Bunsod nito, muling inilunsad ng CICC at Scam Watch Pilipinas nitong Lunes ang kampanyang 12 Scams of Christmas laban sa mga online fraud. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga modus na dapat bantayan ay ang online shopping scam, fake delivery scam, loan scam, investment scam, online gambling scam at iba pang scams. Muli namang nagpaalala ang LTFRB sa mga tsuper at operator na hindi nagbibigay ng 20% discount sa mga estudyante tuwing holiday o weekends. Tunghayan ang ulat. Nagbabala sila ang Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II para sa mga Public Utility Vehicle o PUV drivers at operators na tumatangging magbigay ng diskwento sa mga estudyante tuwing holidays o weekends. Aniya, obligadong ipatupad ang 20% student discount sa kahit na anong araw ng taon, may pasok man o wala ang mga mag-aaral. May kaakibat anya na parusa ang sinumang hindi susunod sa batas. Sa ilalim kasi ng Republic Act 11314 o an act institutionalizing the grant of student fair discount privileges on public transportation, nakasaad sa Section 4 nito na ang fair discount ay dapat ipatupad sa buong period na enrolled ang estudyante, weekend man o holiday. Nakapaloob din sa batas ang mga kaakibat na parusa. Para sa mga driver, ang pinakamabigat na parusa ay 3 buwang suspensyon ng driver's license at 1,000 pisong multa sa bawat paglabag. Habang sa mga operator naman, maaari silang mapatawan ng hanggang 15,000 pisong multa at pagbawi ng kanilang Certificate of Public Convenience o prangkisa. Ang paalalang ito ni Mendoza ay kasunod ng mga reklamo na may mga PUV na tumatanggi sa diskwento tuwing long weekend at mga araw na walang pasok. Batay na rin ang paalala sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga estudyante. Kaugnay nito ay hinikayat ng LTFRB ang mga estudyante na magsumite ng reklamo laban sa mga lumalabag na PUV sa pamamagitan ng kanilang hotline na nakatala sa inyong screen o sa kanilang mga opisyal na social media accounts. Binigyang diin din ni Mendoza na applicable din sa fair discount ang mga senior citizen at persons with disabilities. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control projects. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mananagot ang mga sangkot sa flood control scandal at magdiriwang ang mga ito ng Kapaskuhan sa bilangguan. Ayon sa kalihim, sa mabusising pagsusuri sa tulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Office of the Ombudsman, kumpiyansa sila na solid ang mga isasampang kaso sa mga individual na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Binigyang diin rin ng kalihim na alam niyang gigil at hindi na makapag-iintay pa ang taong bayan na may makulong at may magbayad hinggil sa pagbulsa ng kondong pang-imprastruktura. Matatandaang nagsampa ng kaso ang DPWH nitong buwan ng Setyembre sa Office of the Ombudsman. Kaya naman, pinunto ni Dizon na mas mabilis ang naging proseso ng kasong ito sa Sandigang Bayan kaysa noong 2013 ukol sa Napoles scandal sa PDAF scam na tumagal ng 1 taon ang proseso bago may makasuhan. Kumpara sa kaso ngayon na mas mabilis ang proseso dahil wala pang 2 buwan ay gumulong na ang kaso sa pakikipagtulungan ng DPWH, ICI, Ombudsman at Department of Justice. Ayon sa kalihim, inaasahang ilang araw na lamang ang bibilangin para tuluyan ng mailabas ang warrant of arrest para sa mga individual na sangkot sa issue. Rhea Belmedina, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Kaugnay na balita, formal lang isinumite ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ang kahon-kahong ebidensya tungkol sa maanumalyang flood control projects. Tunghayan ang ulat mula kay Joey Rodriguez. Isinumite na ang mga ebidensya na hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ngayong Biyernes. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tuloy-tuloy na ang pagpapanagot sa mga personalidad na dawit sa korupsyon sa flood control projects. Ang lahat ng dapat managot, mananagot na. At sabi nga niya, bilang na ang masasayang araw nilang lahat, sabi ng Pangulo ito, at tuloy-tuloy na po ito. Wala pong sasantuhin ang gobyerno, wala pong sisinuhin, base lang po sa ebidensyang ating makakalap kung saan po tayo dadali ng ebidensya. Doon po tayo. Ang mga ebidensyang isinumite ay kaugnay sa flood control mess na patuloy na iniimbestigahan ng DPWH at ICI. Naglalaman ang mga kahong ito ng mga ebidensya kaugnay ng posibleng pananagutan ni former Speaker Martin Romualdez at ex-Congressman Zaldico sa flood control scandal. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, ang mga kontrata at papeles mula sa kumpanyang SunWest Corporation at Hightone na pagmamayari ng mga ko ay kabilang sa kanilang isinumite. Dagdag pa ng kalihim, kabilang sa mga inirekomenda nila sa ombudsman na kaso laban kay Romualdez at co ay ang plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct bribery. And these are letter A, violation of Republic Act 7080 or an act defining and penalizing the crime of plunder. Letter B, violations of Section 3A, B, and E and H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And finally, violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. Joey Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Ilang makabayang grupo umalma sa ikalawang bahagi ng video na inilabas ni Zaldico. PBBM, dedma sa mga paratang. PNP nakatanggap ng 1.6 billion pesos na bagong armas at sasakyan. Christmas lighting sinimulan na sa iba't ibang lugar sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.